Katatanggap lamang namin ng balita tungkol sa isang usaping yumanig sa British Royal Family noong 2022 na may kinalaman kay Queen Camilla. Nang biglang ipagkaloob ng hari kay Lady Louise, anak ni Prince Edward, ang buong karapatan sa pamamahala ng Grey House, ang pribadong ari-arian ng yumaong reyna, agad na nagbago ang kapaligiran sa loob ng Royal Council. Ang pinakamalakas na tumutol ay hindi ang mga tagapayo o ang matatandang miyembro ng pamilya, kundi si Queen Camilla mismo. Sa harap ng buong pamilya, hayagan niyang sinalungat ang desisyon. Iginiit niya na hindi dapat ipagkatiwala sa isang batang babae ang isang pamana na may napakalalim na kahalagahang pangkasaysayan. Ngunit tumayo si Sophie, ang ina ni Lady Louise, upang buong tapang na ipagtanggol ang kanyang anak. Sa isang iglap, ang simpleng pagtatalo ay naging isang tahimik na digmaan sa pagitan ng tatlong makapangyarihang babae. Pagkatapos noon, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang insidente. Paulit-ulit na naantala ang mga dokumento. Biglang nagbitiw ang ilang tauhan. Sunod-sunod na lumitaw ang mga hadlang sa paligid ng Grey House. At unti-unting naniwala si Sophie na hindi na lamang ito mga aksidente. Sino nga ba ang tunay na nasa likod ng lahat ng nangyayari? At karapat-dapat nga ba si Lady Louise sa napakalaking pamana na iniwan ng reyna? Isang maigting na hapon sa Windsor Castle, tila mas mabigat at mas nakapipigil ang hangin sa meeting room ng royal family kaysa dati. Nakaupo si King Charles III sa ulunan ng mesa. Halata sa kanyang muka ang pagod matapos ang ilang buwang pagdadala ng bigat ng korona. Gayunman, nananatili sa kanyang mga mata ang matatag na pasya ng isang soberano. Sa kanyang kanan ay naroon si Queen Camilla. Elegante ang anyo, ngunit malamig at pagod ang tingin habang pinagmamasdan ang lahat ng naroon. Sa tabi naman ni Prince Edward ay nakaupo ang kanyang asawa, si Sophie, Duchess of Edinburgh. Palihim silang nagpapalitan ng nag-aalalang tingin. Sa dulo ng mesa, tahimik na nakaupo si Lady Louise, anak ni na Edward at Sophie, nakasisimula pa lamang ng kanyang ika-23 taon. Mahigpit niyang hinahawakan ang laylayan ng kanyang palda habang pilit pinananatili ang kanyang kapanatagan sa gitna ng mabigat na kapaligiran. Umubo ng marahan si King Charles bago nagsalita. Mainit ang kanyang tinig, ngunit taglay nito ang hindi maikakailang autoridad. Tinawag ko ang pagpupulong na ito dahil sa huling kahilingan ni Queen Elizabeth. Bago siya pumanaw, nag-iwan siya ng napakalinaw na tagubilin. Ang Grey House, ang kanyang pribadong tahanan sa liblib na bahagi ng Scottish countryside, ay ganap na ipagkakatiwala kay Louise upang siya lamang ang mamahala rito. Biglang natahimik ang buong silid. Napatingala si Lady Louise ng lalaki ang mga mata sa pagkabigla. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ang Grey House ay hindi isang ordinaryong ari-arian. Ito ang lugar na itinuring ni Queen Elizabeth II bilang kanyang pinakapribadong kanlungan. Dito nakatago ang libu-libong liham, personal na talaarawan, at maraming sensitibong dokumento na may kaugnayan sa mahigit 7 dekada ng kanyang paghahari. Ang pagkakaloob ng buong pamamahala sa lugar na ito kay Louise ay nangangahulugang siya ang magiging tagapangalaga ng isang makasaysayang kayamanan at ng kolektibong alaala ng buong royal dynasty. Louise, pagpapatuloy ng hari, habang puno ng tiwala at init ang kanyang mga mata sa pagtingin sa kanyang apo, malinaw na sinabi ni Queen Elizabeth na ikaw ang taong pinagkakatiwalaan
niyang magpanatili at mag-ingat sa Grey House. Naniniwala siyang taglay mo ang pasensya, malasakit, at tunay na pagmamahal sa pamana ng ating pamilya. Hindi lamang ito isang regalo, isa itong sagradong pananagutan na ipinagkatiwala niya sa iyo. Hindi na nakatiis si Queen Camilla. Umayos siya sa kanyang upuan. Namumula ang muka sa pagkabigla at galit. Matalim ang kanyang tinig nang pumutol sa katahimikan. Charles, seryoso ka ba talaga sa desisyong ito? Napakabata pa ni Luis. Kaaalis pa lamang niya sa paaralan at wala pa siyang karanasan sa pamamahala ng anumang mahalagang royal asset. Ang Grey House ay hindi palaruan ng mga bata. Isa itong pambansang pamana na naglalaman ng hindi mabilang na lihim at makasaysayang kayamanan. Lalong bumigat ang kapaligiran sa silid. Ibinaba ni Lady Louise ang kanyang ulo. Namula ang kanyang pisngi sa hiya at emosyon. Ramdam na ramdam niya ang matinding pagtutol ni Camilla. Mula mismo sa taong inasahan niyang susuporta sa kanya sa bagong tungkuling ito. Hindi na kayang manahimik ni Sophie, ang inang handang ipagtanggol ang anak sa anumang pagkakataon. Tumayo siya, malinaw at matatag ang tinig, puno ng damdamin. Your Majesty, ito ang huling kahilingan ni Queen Elizabeth. Wala tayong karapatang baguhin o questionin ito. Siya mismo ang pumili kay Luis. Hindi bibiguin ng aking anak ang reyna. Tiyak ako roon. Sinubukan ni Edward na magsalita upang mamagitan. Ngunit nilamon ng tensyon ang kanyang mga salita. Mahigpit na hinawakan ni Camilla ang sandalan ng kanyang upuan hanggang mamuti ang kanyang mga buko. Tinitigan niya si Sophie ng malamig at may nakatagong banta sa kanyang tinig. Ang desisyong ito ay kailangang pag-isipang muli ng mabuti. Hindi ako uupo lamang at manonood habang nagkakamali ng malaki ang royal family. Hindi maaaring mapunta ang Grey House sa kamay ng isang batang walang karanasan dahil lamang sa isang malabong huling kahilingan. Bumagsak sa mabigat na katahimikan ang buong silid. Ramdam ni Lady Louise ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ipinagmamalaki niyang pinagkatiwalaan siya ng kanyang yumaong lola. Ngunit natatakot din siya sa mga hadlang na nagsisimula ng lumitaw mula pa lamang sa unang sandali. Napabuntong hininga si King Charles. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagod at pagkadismaya sa pagkakahati ng pamilya. Natapos ang pagpupulong sa isang kapaligirang halos nakasasakal sa tindi ng tensyon. Si Camilla, ang unang lumabas ng silid. Mabilis at matatag ang kanyang mga hakbang. Iniwan ang isang malamig na pahayag na patuloy na babagabag sa lahat sa mga susunod na araw. Ang paglilipat ng pamamahala sa Grey House ay dapat ipagpaliban at masusing suriin. Nanatiling nakaupo si Luis, mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang ina. Alam ng dalaga na ang napakagandang regalong ito ay nagbukas ng pinto sa isang tahimik na digmaan kung saan nagsalpukan ang kapangyarihan, ambisyon, at huling habilin. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may apoy ng determinasyong nagsimulang magliyab. Hindi niya hahayaang mailibing ang hiling ng kanyang lola. 3 linggo matapos ang maigting na pagpupulong ng pamilya sa Windsor, opisyal na tinanggap ni Lady Louise ang pamamahala sa Grey House. Lumipad siya patungong Scotland na may simpleng bagahe at pusong puno ng pag-asa. Ito ang kanyang pagkakataong patunayan ang sarili sa buong royal family at tuparin ang sagradong kahilingan ng kanyang lola. Ngunit mula pa lamang sa mga unang araw, sinalubong na siya ng mapait na realidad. Maagang umaga pa lamang, nakaupo na si Luis sa pangunahing opisina ng Grey House, ang silid na dating ginamit ni Queen Elizabeth II.
Sinubukan niyang ayusin ang trabaho, ngunit naging napakahirap ng lahat. Ang matatagal ng tauhan, yaong mahigit 20 taon nang nakakabit sa ari-arian, ay nagsimulang magbitiw ng sabay-sabay. Ang ilan ay nagsabing may biglaang problema sa kalusugan. Ang iba naman ay nagdahilang kailangan nilang alagaan ang pamilya. May ilan ding basta na lamang nagsumite ng resignation letter nang walang malinaw na paliwanag. Ang mga natitirang tauhan ay biglaang inilipat sa ibang posisyon sa loob ng royal system nang walang paunang abiso. Sinubukan ni Luis na manatiling kalmado, ngunit araw-araw ay lalong bumibigat ang presyon. Mula sa mismong opisina, tumawag siya sa kanyang ina sa pamamagitan ng video call. Halata sa kanyang tinig ang matinding pagod at pagkalito. Ma'am, hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang nangyayari. Ngayon, humihingi na naman sila ng isa pang buong inventaryo ng archive sa ikalawang palapag. Pang-apat na beses na ito. Paulit-ulit na may nawawalang dokumento, kulang ang tauhan, at gusto ko lang sanang simulan ang trabaho. Pero pakiramdam ko, sinasadya ng lahat na pabagalin ang bawat hakbang. Habang nakikinig si Sophie mula sa London, naramdaman niyang may kakaibang pangamba na unti-unting lumalaki sa kanyang dibdib. Nagpasya siyang hindi na maghihintay pa. Kinabukasan ng hapon, agad siyang lumipad patungong Scotland. Pagdating ni Sophie sa Scotland at sa Grey House, agad niyang naramdaman ang mabigat na kapaligirang bumabalot sa malawak na ari-arian. Ang dating tahimik na mga pasilyo ay ngayoy puno ng pabulong na usapan at pangambang nararamdaman ng mga tauhan. Paulit-ulit na hinihingi ang mga salansan ng dokumento para sa mga pagsusuring tila hindi makatwiran. May mahahalagang file na misteryosong nawawala ng ilang araw bago bigla na lamang muling lumitaw ng walang malinaw na paliwanag. Lubhang naantala ang proseso ng paglilipat ng pamamahala, halos tuluyang napahinto ang lahat ng pag-usad. Matapos ang 2 araw ng direktang pagmamasid at pribadong pakikipag-usap sa mga natitirang tauhan, napagtanto ni Sophie na hindi ito basta serya lamang ng mga aksidenteng pangyayari. Tila organisado ang lahat, na para bang may isang di nakikitang kamay na unti-unting humihigpit ang hawak sa Grey House upang pigilan si Luis na magtagumpay. Kinagabihan, sa tahimik na guest room ng estate, naupo si Sophie sa harap ng kanyang anak. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Luis. Mababa ang kanyang tinig, ngunit puno ito ng determinasyon. Lumitan pa ba mamam dan mamatinim mo? Huwag kang masyadong mag-alala. Nakita na ni Ma'am ang lahat. Hindi normal ang mga nangyayaring ito. May isang taong sadyang lumilikha ng mga hadlang. Sadyang sinusubukan kang pabagsakin. Hindi ko hahayaang sirain nila ang huling kahilingan ng iyong lola. Tumingin si Luis sa kanyang ina. Namumula ang kanyang mga mata dahil sa pagod at emosyon. Natatakot ako na baka hindi ako sapat na malakas. Pagbalik sa London, hindi nagsayang ng oras si Sophie. Agad siyang humiling ng pribadong pagpupulong kay King Charles. Ginanap ang pag-uusap sa isang pribadong silid sa Buckingham Palace, kung saan silang dalawa lamang ang naroon. Diretsong nagsalita si Sophie. Bakas sa kanyang tinig ang pag-aalala, ngunit nanatili itong matatag. Your Majesty, kababalik lamang ng aking anak mula sa Grey House. Napakaseryoso ng sitwasyon doon. Sabay-sabay na pagbibitiw ng mga tauhan, walang katapusang pagkaantala sa inventaryo ng mga dokumento. Tila may taong sadyang nagpapabagal sa lahat. Matibay ang aking paniniwala na may isang taong nag-oorganisa ng lahat ng ito. Hindi ito aksidente, kundi isang sinadyang hakbang upang sabotahiin ang huling kahilingan ng yumaong reyna.
Hinihiling ko ang pahintulot ninyong lihim na repasuhin ang buong proseso ng paglilipat ng pamamahala. Matagal na nanahimik si King Charles. Makikita sa kanyang muka ang matinding pagod at malalim na pag-iisip. Alam niyang lumalala na ang pagkakahati-hati sa loob ng royal family. Sa huli, marahan siyang tumango. Sang-ayon ako, Sophie. May karapatan kang magsiyasat, ngunit dapat itong manatiling lubos na kumpidensyal. Hindi maaaring hayaang lumabas ang iskandalong ito. Kung tama ang iyong hinala, kailangan natin itong ayusin sa loob mismo ng pamilya. Yumuko si Sophie bilang pasasalamat. Puno ang kanyang puso ng determinasyon, ngunit may kasamang mabigat na pagkabalisa. Nauunawaan niyang papasok siya sa isang mapanganib na laro, kung saan ang mga puwersang kumikilos sa dilim sa loob ng royal family ay hindi madaling mabubunyag. Gayunman, para sa kanyang anak at para sa huling kahilingan ng yumaong reyna, handa siyang harapin ang lahat. Sa mga sumunod na araw, tahimik na kumilos si Sophie. Nakipag-ugnayan siya sa ilang dating tauhan at maingat na nangalap ng impormasyon. Bawat bakas na kanyang natuklasan ay nagtuturo sa isang nakababahalang konklusyon. Ang lahat ng hadlang ay tila nagmumula sa iisang direksyon, sa sentro ng kapangyarihan sa London. Pagkatapos mismo ng maigting na pagpupulong ng pamilya sa Windsor, bumalik si Queen Camilla sa kanyang pribadong silid sa Clarence House. Puno ng matinding pagkabalisa, malakas niyang isinara ang pinto. Hinubad ang kanyang panlabas na kasuotan at mabigat na bumagsak sa sofa habang mahigpit na hawak ang isang panyo hanggang sa kumulubot ito. Namumula ang kanyang mukha sa galit at pangamba. Ang Grey House, ang simbolo ng tahimik na kapangyarihang matagal na niyang pinangarap kontrolin nang hindi hayagan, ay napunta na ngayon sa kamay ng isang batang babae tulad ni Louise. Hindi ito katanggap-tanggap, bulong ni Camilla sa sarili. Puno ng galit ang kanyang tinig. Isang 23 taong gulang na bata ang mamamahala sa pinakamahalagang archive ng paghahari. Nagkamali si Elizabeth sa pagpili. Tumayo siya at pabalik-balik na naglakad sa silid. Balisa ang bawat hakbang. Isang bagay ang malinaw na nauunawaan ni Camilla. Hindi niya maaaring hayagang baguhin ang habilin o ang desisyon ni King Charles. Masyadong matatag ang hari, ngunit may iba siyang paraan. Mas banayad, mas tahimik, at mas kaunti ang maiiwang bakas. Kung mabibigo si Louise sa pamamahala ng Grey House, walang sino man ang makapagtuturo kay Camilla. At ang kabiguang iyon ang mismong sisimulan niyang likhain. Nang gabing iyon, ipinatawag ni Camilla ang 3 sa kanyang pinakapinagkakatiwalaang aide at tagapayo para sa isang lihim na pagpupulong. Bumagsak ang malamlam na dilaw na liwanag ng maliit na silid sa kanilang seryosong mga mukha. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Malamig ngunit mapang-utos ang kanyang tinig. Makinig kayong mabuti. Hindi maaaring mapasakamay ni Louise ang Grey House. Hindi ko kailangang kunin ito para sa sarili ko. Kailangan ko lamang patunayan na hindi niya ito kayang pamahalaan. Pabagalin ninyo ang lahat. Humingi ng karagdagang inventaryo. Iantala ang pag-aproba sa mga bagong tauhan. Magdagdag ng mas maraming regulasyon tungkol sa seguridad at pag-iingat ng mga dokumento. Gawin ninyong mahaba at mahirap ang proseso ng paglilipat hanggat maaari. Nag-atubili ang isang lalaking aide at maingat na nagtanong, "Your Majesty, paano kung matuklasan tayo?" Tinitigan siya ni Camilla ng diretso sa mata. Matalim ang kanyang tingin na parang talim ng kutsilyo. Huwag kayong mag-iiwan ng direktang bakas. Kailangang magmukhang lahat ay nagmumula sa karaniwang
administratibong pangangailangan. Kapag nagkamali si Luis, walang magiging ibang pagpipilian ang Advisory Council kundi makialam at ilipat ang Grey House sa kolektibong pamamahala. Sa sandaling iyon, ako ang magkakaroon ng mapagpasyang tinig. Masunuring tumango ang mga aide. Kilala nila ng mabuti ang ugali ni Camila, ang babaeng matagal na naghintay upang marating ang kanyang kasalukuyang posisyon at hindi papayag na may sino mang magbanta sa kanyang impluensya. Mula noon, sistematikong isinagawa ang plano. Sa pamamagitan ng opisina ng Reyna, maraming panloob na dokumento ang ipinadala. Ang mga tauhan sa Grey House ay isinailalim sa background checks na higit na mahigpit kaysa kinakailangan. Ang mga kahilingan para sa pag-apruba ng maliliit na budget sa pagkukumpuni ay inantala ng walang tiyak na hangganan. Sa tuwing nagmumungkahi si Luis na kumuha ng isang taong may karanasan, agad namang ipinapasok ang karagdagang mga proseso. Sinusubaybayan ni Camila ang progreso sa pamamagitan ng mga araw-araw na kumpidensyal na ulat. Sa tuwing natatanggap niya ang balitang lalo pang napipigil ang galaw ng Grey House, ngumiti siya ng may kasiyahan. Hindi niya personal na kinamumuhian si Luis. Ngunit ang dalaga ay unti-unting nagiging banta sa kanyang posisyon sa loob ng royal family. Kung magtatagumpay si Luis, mapapasa kanya ang imahe ng espiritual na tagapagmana ni Elizabeth. At hindi maaaring payagan ni Camila na mangyari iyon. Malapit nang mapagod si Luis! Bulong ni Camila sa sarili isang gabi habang mag-isa siyang nakaupo, hawak ang isang baso ng red wine. Magkakamali siya at doon makikita ng lahat na tama ako mula pa sa simula. Ang plano ni Camila ay hindi isang hayagang paghihimagsik, kundi isang palihim na digmaan na puno ng tuso at mahabang pasensya. Matatag ang paniniwala niyang pinoprotektahan niya ang royal family mula sa isang padalos-dalos na desisyon ng yumaong reyna. Ngunit sa kaibuturan, alam din niyang mapanganib ang larong ito. Kapag siya'y nabunyag, mabigat ang magiging kapalit. Gayunman, sa sandaling iyon, nanatiling kampante si Camila. Naniniwala siyang kontrolado pa rin niya ang lahat. Samantala, matapos makatanggap ng lihim na pahintulot mula kay King Charles, agad na kumilos si Sophie Windsor. Nauunawaan niyang kung nais niyang protektahan ang kanyang anak at ang huling kahilingan ng yumaong reyna, hindi maaaring maging hayagan ang investigasyon. Kailangang mangyari ang lahat sa dilim, tahimik at may sukdulang pag-iingat. Sa loob ng sumunod na 2 linggo, nakipag-ugnayan si Sophie sa maraming dating tauhan na direktang nagsilbi kay Queen Elizabeth II sa Grey House. Inayos niya ang mga pribadong pagkikita sa mga lihim na lugar, maliliit na cafe sa tabi ng ilog, mga tahimik na parke sa labas ng lungsod, at maging sa mismong mga tahanan ng ilan sa kanila. Dumadalo siya sa bawat pulong ng mag-isa. Walang sekretarya at walang kasamang bantay. Madam Sophie, mababang tinig na sabi ni Mr. Thomas Hargrove, dating tagapamahala ng archive, isang maulang hapon sa isang lumang tea room. Makikita sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan na may halong galit. Halos 28 taon akong nagtrabaho sa Grey House, pero kailanman ay hindi ko nakita ang ganitong kagulo. Bigla na lamang hinihingi ang muling pagsusuri sa lahat, kahit maayos na namin itong nagawa noon pa. Umayos ng upo si Sophie, nakatutok ang kanyang mga mata. Masasabi ba ninyo kung saan nanggaling ang mga direktibang iyon? Sandaling nag-atubili si Mr. Hargrove, saka ibinaba ang kanyang tinig. Tup! Noong una, inakala kong karaniwang proseso lamang iyon. Pero kalaunan,
Maraming kahilingan para sa pagkaantala ang may bakas mula sa opisina ni Queen Camilla. Hindi nila tuwirang nilalagdaan ang mga ito, pero alam ng lahat kung saan nagmumula. Kumulo ang dugo ni Sophie. Palihim niyang inirecord ang pag-uusap at maingat na itinala ang bawat detalye. Sa mga sumunod na araw, nakipagkita pa siya sa 4 na dating empleyado. Iisa ang kanilang kwento. Karagdagang inventaryo, pagkaantala sa pag-apruba ng mga tauhan, at maging pansamantalang pagbawas sa bahagi ng operating budget ng Grey House. Habang mas lumalalim ang kanyang paghahanap, lalo namang nabibigla si Sophie sa pagiging sistematiko ng mga hakbang na ito. Gumugol siya ng maraming oras sa kanyang pribadong opisina sa bahay, binubuksan ang laptop, at ikinukumpara ang mga petsa sa mga administratibong dokumento. Karamihan sa mahahalagang utos ng pagkaantala ay inilabas ilang araw lamang matapos ang pagpupulong ng pamilya sa Windsor. Hindi ito nagkataon lamang. Isa itong maingat na inihandang plano. Dumating ang rurok ng kanyang investigasyon nang makipagkita siya kay Mr. Richard Finley, isang retiradong senior manager na dating napakalapit kay Queen Elizabeth. Sa isang maliit na bahay sa labas ng Edinburgh, tiningnan ni Mr. Finley si Sophie gamit ang pagod ngunit matatag na mga mata. Sophie, ayaw ko sanang madamay rito, ngunit hindi ako maaaring manahimik habang sinisira nila ang lahat ng matagal na pinaghirapan ni Queen Elizabeth. Ilang buwan na akong nakatatanggap ng mga dituwirang tawag mula sa ilan sa mga aide ni Camilla. Hindi sila nagbibigay ng direktang utos pero napakalinaw ng kanilang intensyon. Gusto nilang mabigo ang dalaga. Napakuyom ang mga kamao ni Sophie. Napuno ang kanyang puso ng galit at kalungkutan. Muli siyang nagtanong. Bahagyang nanginginig ang tinig. May itinago ba kayong ebidensya? Tumango si Mr. Finley. Nakapag-backup ako ng ilang email at tala. Hindi ko ito inilabas noon, pero kung kailangan ninyo, handa akong tumulong. Nang gabing iyon, pagbalik sa London, mag-isang naupo si Sophie sa kanyang silid at pinakinggan ang lahat ng recording. Nakadama siya ng malalim na kalungkutang may kasamang nag-aalab na determinasyon. Hindi lamang ito mga hadlang para kay Louise. Isa itong sinadyang pagtatangkang sakalin ang huling kahilingan ng isang dakilang reyna. At ang taong nasa likod ng lahat ay tila si Queen Camilla, ang dapat sana'y isa sa mga haligi ng suporta ng pamilya. Hindi ako maaaring tumigil ngayon, bulong ni Sophie sa sarili. Kahit sino pa ang kailangan kong harapin, tatapusin ko ito hanggang dulo. Inayos niya ang lahat ng material sa isang kumpidensyal na dosye at maingat itong itinago. Ang lihim na investigasyon ay naglantad ng mas malinaw na larawan kaysa dati. Isang matagal nang inihandang plano upang paralisahin ang operasyon ng Grey House at pilitin si Louise na bumitaw. Alam ni Sophie na papalapit na siya sa isang mapanganib na katotohanan. Ngunit para sa kanyang anak at para sa pamana ng yumaong reyna, wala nang atrasan. Nang makarating sa pandinig ni Queen Camilla ang mga bakas ng lihim na investigasyon ni Sophie, biglang naging mabigat at mapanganib ang kapaligiran sa kanyang pribadong opisina sa Clarence House. Isang pinagkakatiwalaang aide ang nag-ulat ng may panic na si Sophie Windsor ay lihim na nakipagkita sa maraming dating empleyado ng Grey House. Biglang tumayo si Camilla. Namutla ang kanyang muka bago muling namula sa galit at takot. Hindi maaari ito, singhal niya, sabay hampas ng kamay sa mesa. Nangahas silang traidorin ako. Kailangan nating kumilos agad. Sa loob ng wala pang 24 na oras, inilunsad ang isang malawakang pagtatakip. Tumanggap ng agarang utos ang pinakamatapat na mga aide ni Camilla.
Bigla umanong nagkaroon ng technical glitch ang internal electronic storage system ng royal family. Maraming mahahalagang email, tala ng pagpupulong, at direktibang may kaugnayan sa Grey House ang naglaho ng walang bakas. Binura ang access logs. Ang ilang file ay paulit-ulit na pinalitan upang matiyak na hindi na ito mababawi pa. Nakatayo si Camila habang nakatingin sa computer screen, malamig na nagbibigay ng utos sa telepono. Burahin ang lahat. Huwag mag-iwan ng anumang palatandaan. Kung kinakailangan, tawagin itong karaniwang system error. Bukod pa rito, nagsimulang magpakalat ng banayada na chismis ang ilang malalapit niyang aide sa loob ng royal family. Sa mga pribadong pag-uusap, pabulong nilang sinasabi, "Narinig ko na baka hindi naman talaga umiiral ang habilin na nagbibigay ng Grey House kay Luis. Marahil sinabi lamang iyon ni Queen Elizabeth sa isang sandali ng kahinaan. Napakabata pa ni Luis. Ang ipagkatiwala ito sa kanya ay maaaring hindi matatag na desisyon." Mabilis kumalat ang mga chismis na ito na naghahasik ng pagdududa at pagkakahati sa ilang miyembro ng royal family. Isang gabi, mag-isang nakaupo si Camila sa kanyang pribadong silid, humihigop ng red wine habang nakangiti ng may kasiyahan. Naniniwala siyang matagumpay niyang napatay ang apoy bago pa ito tuluyang sumiklab. Nabura na ang lahat ng direktang ebidensya. Gaano man katalino si Sophie, wala siyang makikitang sapat na patunay, sabi ni Camila sa sarili, may kayabangan sa kanyang mga mata. Isa lamang siyang inang labis na nagpoprotekta sa anak. Sa pagkakataong ito, ako ang nanalo. Ngunit nakagawa si Camila ng isang nakamamatay na pagkakamali. Si Mr. Martin Whittaker, isang senior manager na nakadalo sa karamihan ng lihim na pagpupulong tungkol sa Grey House, ay hindi bahagi ng plano. Mahigit 30 taon na siyang naglilingkod sa royal family at nananatiling malalim ang kanyang katapatan kay Queen Elizabeth II. Nang matanggap niya ang mga kahina-hinalang direktiba mula sa opisina ni Camila, tahimik niyang kinopya ang lahat ng email, inirecord ang ilang tawag, at kinuhanan ng larawan ang mahahalagang tala ng pulong. Noon ay hindi pa siya nangahas kumilos, ngunit hindi rin niya kayang manahimik habang nasasaksihan ang pagtataksil. Nang puntahan siya ni Sophie sa isang maliit na bahay sa labas ng London, labis ang pag-aalinlangan ni Mr. Whittaker. Makikita sa kanyang mukha ang pagod at panloob na tunggalian. Tiningnan siya ni Sophie ng diretso sa mata. Mainit ngunit matatag ang kanyang tinig. "Mr. Whittaker, alam kong natatakot kayo. Ngunit kung mananatili kayong tahimik, malilibing ang huling kahilingan ni Queen Elizabeth. Si Luis ay hindi lamang aking anak. Siya ang pinili ng reyna. Naglingkod kayo sa kanya ng napakatagal. Alam ninyo kung gaano kahalaga ang katotohanan ito." Nanatiling tahimik si Mr. Whittaker ng ilang sandali. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumango, na para bang sa wakas ay nakapagpasya na. Kung para ito sa reyna, mahina niyang sabi, "Handa akong magsalita. Napakatagal mong pinaglingkuran ang reyna. Talaga bang hahayaan mong masira ang lahat ng kanyang pinaghirapan?" Matagal na nanahimik si Mr. Whittaker. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa wakas, malalim siyang napabuntong hininga. Puno ng damdamin ang kanyang tinig. "Hindi na ako maaaring manatiling tahimik, Madam Sophie. Sobra na ang kanilang ginawa. Nasa akin ang lahat. Mga email, tala, at mga direktiba. Ibibigay ko ang lahat sa inyo." Binuksan niya ang isang maliit na safety box at inilabas ang isang USB drive kasama ang isang maingat na nakatagong hanay ng mga nakaprint na dokumento. "Ito ang lahat ng aking naitabi. Handa akong tumestigo kung kinakailangan. Ayokong mabaluktot ang kasaysayan dahil lamang sa personal na ambisyon."
Tinanggap ni Sophie ang mga materyales na puno ng pasasalamat at matinding determinasyon ang kanyang puso. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Mr. Whittaker at emosyonal na nagsalita. Maraming salamat, isang matapang at marangal na desisyon ang ginawa ninyo ngayon. Pag-alis niya sa bahay, malakas ang tibok ng puso ni Sophie. Hawak na niya ngayon ang susi upang mabago ang takbo ng lahat. Gaano man kahusay ang pagtatakip ni Camilla, hindi ito naging perpekto. Lumitaw na ang unang malaking bitak sa kanyang plano. Kinabukasan ng umaga, bumalot ang mabigat at seryosong kapaligiran sa Buckingham Palace. Nagpatawag si King Charles III ng isang emergency meeting kasama ang Royal Advisory Council. Sa malaking silid na may mahabang kahoy na mesa at mga larawan ng royal family sa mga dingding, pumasok si Sophie Windsor habang dala ang isang makapal na dossier. Kasama niya si Lady Louise na bakas sa muka ang kaba, ngunit may kasamang pag-asa. Naroon din si Queen Camilla na natili siyang kalmado at marangal sa panlabas na anyo, ngunit hindi niya maitago ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Sinimulan ni Sophie ang kanyang presentasyon sa mahinahon ngunit matalas na tinig. Your Majesty King Charles at mga kagalang-galang na miyembro ng konseho, may malinaw akong ebidensya na may sistematikong pakikialam upang sabotahein ang paglilipat ng pamamahala ng Grey House kay Lady Louise sa lungat sa huling habilin ni Queen Elizabeth II. Biglang natahimik ang buong silid. Isa-isang inilatag ni Sophie ang mga testimonya ng mga saksi, lalo na ang pahayag ni Mr. Martin Whittaker, ang senior manager na kusang loob na tumestigo. Iniharap din niya ang sunod-sunod na mga direktiba ng pagkaantala, mga internal email, at mga recording ng mga dituwirang utos na nagmula umano sa opisina ni Queen Camilla. Agad na tumayo si Camilla. Matinis ang kanyang tinig, puno ng galit. Pawang paninirang puri lamang ang lahat ng ito. Wala akong ibinigay na anumang utos upang hadlangan si Louise. Sinisiraan lamang ako ni Sophie upang protektahan ang kanyang anak. Lalong bumigat ang tensyon sa silid. Malalim na tiningnan ni King Charles si Camilla, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkadismaya. Magkakaroon tayo ng komprontasyon ngayon mismo, mariin niyang sinabi. Dapat lumabas ang katotohanan sa harap ng konseho. Agad na sinimulan ang pagdinig. Pumasok sa silid si Mr. Whittaker. Tumayo siya sa harap ng konseho. Bagamat nanginginig ang kanyang tinig, matatag ang kanyang paninindigan. Sumusumpa ako sa ngalan ng huling habilin ni Queen Elizabeth. Sa loob ng maraming buwan, nakatanggap ako ng mga di-tuwirang utos mula sa opisina ni Queen Camilla upang pabagalin ang lahat ng gawain sa Grey House. Pinag-uutos nila ang mga hindi makatwirang karagdagang imbentaryo, ang pagkaantala sa pag-apruba ng mga tauhan, at ang pagbabawas ng mga mapagkukunan. Ang layunin ay iisa lamang, ang pabagsakin si Lady Louise. Nang iharap ni Sophie ang mga kinopyang dokumento, ang mga ebidensyang nakaligtas sa pagtatangkang burahin ang lahat, unti-unting nawalan ng kontrol si Camilla. Namutla ang kanyang mukha, mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng mesa. Muli niyang sinubukang itanggi ang lahat. Maaring peke ang mga dokumentong ito. Wala akong alam tungkol dito. Ngunit napakabigat ng mga ebidensya. Isa-isang sinuri ng mga miyembro ng konseho ang mga dokumento. Pinakinggan nila ang mga testimonya at ikinumpara ang mga petsa ng bawat pangyayari. Unti-unting lumitaw ang buong katotohanan. Isang planong maingat na inihanda at nagmula mismo sa opisina ni Camilla upang paralisahin ang operasyonan ng Grey House. Hindi para sa kapakanan ng royal family, kundi dahil sa personal na ambisyon at takot na mawalan ng impluensya.
Malalim na napabuntong hininga si King Charles. Mababa ang kanyang tinig, ngunit puno ng awtoridad. Camilla, pinagkatiwalaan kita. Ngunit ngayon, napakalinaw na ng lahat. Ang planong hadlangan ang huling habilin ng aking ina ay hindi katanggap-tanggap. Pagkatapos ay buong katiyakang ipinahayag niya sa harap ng buong konseho ang eksklusibong karapatan ni Lady Louise na pamahalaan ang Grey House ay mananatiling ganap na may bisa. Ang lahat ng tauhan, pondo, at mga mapagkukunang inalis ay dapat ibalik kaagad. Wala nang sinuman ang papayagang makialam sa huling habilin ng aking ina. Nanatiling nakaupo si Camilla. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Nagpa siya ang konseho na pansamantalang alisin siya sa lahat ng desisyong may kaugnayan sa mga royal asset at heritage fund habang isinasagawa ang panloob na investigasyon. Pagkatapos ng pagpupulong, hindi na napigilan ni Lady Louise ang kanyang mga luha. Tumakbo siya at mahigpit na niyakap ang kanyang ina. Ma'am, iniligtas ninyo ang Grey House. Iniligtas ninyo ang huling kahilingan ni Lola. Tumayo si King Charles at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang apo. Louise, ipagpatuloy mo ang iyong tungkulin. Ang Grey House ay sa iyo, gaya ng huling nais ng aking ina. Nagtapos ang kwentong ito sa pagtatagumpay ng huling habilin at ng katarungan. Matagumpay na naipagtanggol ni Sophie ang kanyang anak at ang napakahalagang pamana ng mga alaala ni Queen Elizabeth II. Gayunpaman, alam ng marami na ang tahimik na tunggalian para sa kapangyarihan sa loob ng royal family ay hindi kailanman tunay na natapos. Ngunit sa pagkakataong ito na naig ang katotohanan.